pa rin. No? Ganyan ka-amazing si Lord, no? So, again, magandang umaga po sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. Ako po ay nagagalak na minsan pa na maghatid ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But before that, mga kapatid, ako, natutuwa lang po akong i-announce sa bawat isa, even though yung may coordinator po tayo dito, si Pastora Nika, coordinator ng campus, I would like to announce you na nakapag-start na po tayo sa MNHS. No? Maaari po bang palakpakan natin ng Panginoon ng campus ministry natin? Talagang sa Diyos ang papuri sa mga bagay na yan. No? Talagang napakatapat ng Panginoon since 2012, 2013. No? Hindi na po tayo nakapasok sa MNHS at for almost a decade. Or decade na nga kasi 2023 na ngayon. No? Na hindi hinayaan ng Lord na hindi maabot yung henerasyon na to ng salita niya, ng kabutihan niya. Amen po ba? No? Na mga kapatid, ang MNHS ay isang malaking campus, no? Dito kasi tatlong set po 'yan, mga kapatid, no? From 6 a.m. to 6 p.m., no? Na biyaya ng Lord nung nakapagsimula po tayo at nakita ng faculty na okay naman yung ating ginagawa na talagang mukhang i-insist na yung buong Thursday po natin, 6 a.m. to 6 p.m., ay i-allow po tayo na pumasok sa May Kawayan National High School. No? Na mga kapatid, sama niyo po sa prayers yung mga volunteers na kasama ko, sama niyo po ako sa panalangin na gumising ng maaga. 6:00 po yun ng umaga. No? At ayan, nananawagan din ako para sa ilan pa nating mga kasamahan dito na kung gusto mong makapag-volunteer, you can do so. No? Yung Thursdays po natin sa high school ay para po yun, yung Thursdays po natin, lahat po yun, para po yun sa high school campus ministry po natin. No? And even then, sa mga gustong sumuporta sa ating campus ministry financially, no? Kindly talk to Pastora Nika, no? Sa kung ano man po yung suporta na maiaabot po natin. Kahit na mag-volunteer, kausapin niyo pa rin po si Pastora Nika sa bagay na yan. Even yung assistant coordinator, si Sister Elaine, no? Kung gusto niyo mag-volunteer, try to talk to them. Alam ko, tinatawag tayo ng Diyos ngayon para kumilos. Amen po ba? Yan. Sa mga oras pong ito ay nanyayan ko ang bawat isa na tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy nga po na tinataas ka namin, dinadakila ka namin sa mga oras na ito. Patuloy nga po, O Diyos, na ang iyong kapangyarihan ay aming maranasan, na ang iyong mensahe ay kumilos, Lord, at mag-stir up ng fire inside our hearts, na maglingkuran sa iyo. At Lord, yung mensahe mo ang maging maghanda sa amin sa ipinapagawa mo na higit pa sa mga oras na ito, Lord God. Na Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw po ang magpakahayag sa bawat isa. Touch the lives and souls of everybody na naririto, Lord. Ikaw po, O Diyos, ang malahayang kumausap, kumaugnay sa bawat isa sa amin na naririto. And even sa mga tagapakinig, O Diyos, sa online service, let your power flow through, O God, even sa online service. Na Lord, wala kang lalagpasan. Kakausapin mo ang bawat isang naririto, Lord. Dahil tinawag mo kami sa bagay na ito. And Lord, we are asking you to guide us and lead us this morning. Fill us with your Holy Spirit, Lord. Stir us up, Lord God, and bring revival to us. Lord, stir up the fire to serve you, Panginoon. To flow yung message na binibigay mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon sa mga oras pong ito. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa mga puntos po natin and even sa title natin, no? Nagdaan po tayo sa serye ng ating pinag-aaralan, no? Hindi na po ako kasama sa series, hindi na po ito series. Meron po tayong accidental series about eschatology, about the end times, no?
about the last days. Mga kapatid, nandun na yung ano yung rapture, ano yung mga judgments na kakaharapin natin, no? Paano mamuhay sa langit, anong klaseng pamumuhay ang meron tayo sa langit, and even anong klaseng pamumuhay ang meron sa impyerno. Last week, tama? Kung gusto niyo pong magkaroon pa ng malalim na pagkaunawa sa eschatology, you can ask yung mga preachers, yung mga full-timers, and even yung admins po natin. No, hopefully, kung mayroon pong kailangan na katanungan. And even, balikan po natin yung mga services po natin online. Add nyo po yung ating pong mismong account, si GCC May Kawayan. Nandun po nakapost yung ating mga live. Pwede nyo pong balikan po yun, i-restream nyo po, and then may katanungan kayo, lumapit lang kayo sa mga full-times. No? Full-timers natin dito na workers po natin. No? Mga full-timers po natin, such as Pastora Nika, Brother Joey, no? Pastor Boyet. No? Lapitan po natin yan. Sila, Pastora Mildred, no? Pastor Joseph. No? Lapitan po natin sila. And even si Nanay Melva, kasama din po yan sa accountability. Okay po? At mga kapatid, yun nga, no? Na ano naman kung malaman natin yung end times? I know we are living in the last days at we are hoping na sana makasama tayo sa rapture. Sabi mo nga sa katabi mo, sana makasama kita. Kasi ayokong nauuna sa'yo. Nakasama kita. No? Lalo na kung mahal mo sa buhay ang katabi mo, sana kasama mo siya sa darating na sa darating na kisap na mata na pagkuha ng Panginoon sa atin. No? Pero mga kapatid, wala pa yung rapture. Hindi pa nagra-rapture. Pwede siguro mamaya mangyari yon. Ako, masaya ako kung mamaya. Hindi na ako babiyahe ng malayong lugar. Nandun na ako sa sobrang layo pala ang biyahe ko sa langit. Pero alam nyo, mga kapatid, hindi pa man dumarating yung rapture. Meron pang isang utos ang Lord sa atin. We have this kind of mission. Sabihin mo nga, may mission tayo, kapatid. No? Lahat tayo ay may mission sa Panginoon. Before tayo, we are living in the last days. No? Nasa mga huling panahon na tayo, but still, we are living by grace. Sabihin mo nga, we are living by grace. No? Mga kapatid, nabubuhay pa tayo sa biyaya ng Diyos. Hanggat hindi pa dumarating yung rapture, hanggat hindi pa dumadating yung tribulation, tayo ngayon ay namumuhay sa biyaya ng Diyos. No? At meron tayong misyon habang nasa biyaya pa tayo ng Diyos. No? At sa mga kapatid, ang pinamagatan ko nga po itong ating pag-aaralan ngayon. It is not part of the series, but it is yung pagkatapos ng series natin, ito yung dapat nating matutunan. We are living by grace, at yung pag-aaralan po natin ay pinamagatan ko po, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Yung mas malakas po, yung may kapangyarihan. 1, 2, 3, go! Saklaw ng kapangyarihan ni Jesus. No? Na mga kapatid, we are living by the grace of God at ito ay saklaw ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus. No? Basahin po natin yung text po natin for this morning, coming from Matthew chapter 28, verse 18 to 20. 1, 2, 3, go. Minsan pa, yung may sigla pa. Minsan pa, 1, 2, 3, go. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Balik po tayo sa verse 18.
Ano? Sabi po dito, lumapit si Jesus, after ng resurrection, this is what God told His disciples. After na ma-resurrect ng Panginoon, ito yung katagang binanggit ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Peter, James, and even yung mga woman na naroon, ito yung sinabi ng Panginoon. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Mga kapatid, we are under God's power or Jesus' power to save. We are under God's power ng resurrection. We are under God's power of grace. No? Nakapaloob po tayo o saklaw po tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus na pagkalooban ng biyaya niya. No? Ano ba yung biyaya ng Panginoon? Yung biyaya niya na makapagligtas ng kaluluwa. Yung mensahe natin last week na impyerno, saklaw ng kapangyarihan ni Jesus para hindi madako ang tao o hindi pumunta ang kaluluwa ng tao sa impyerno. May kapangyarihan ng Panginoong Jesus under the heavens and over the land na ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus na makapagligtas ng tao. No? Kaya nga narito tayo ngayon kasi we believe we are under the grace of God. We are saved. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus at dahil sa kapangyarihan ng Hesus sa banal na dugo ng Panginoon na dumalak para tayo'y linisin, para tayo'y ayusin at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, tayo ay under His grace and mercy. No? No, na yung kahabagan at biyaya ng Panginoon ay Kanyang binibigay sa church days, sa church age. We are living in the church age, mga kapatid. Kung napag-aralan niyo to sa Rapture, no? Kung bakit sa Revelations merong 7 churches, no, of Asia, no? It is pertaining to us. Modern day churches. At tayo ay yung saklaw ng mensahe ng Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay maliligtas. Na mga kapatid, ito yung saklaw ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo na mananampalataya ng Panginoon. But, mga kapatid, even though God's power to save yung soul, yung spirit ng tao, no? That is 2,000 years ago, sinabi ng Panginoon, meron akong kakayanan na magligtas ng kaluluwa. Meron akong kapangyarihan na i-redeem ang kaluluwa ng tao. Meron akong kapangyarihan na lahat ng sasampalataya ay hindi magdurusa, hindi dadanas ng ikalawang kamatayan, kundi dadanas ng buhay na walang hanggan. Pero that is 2,000 years ago. Paano na these times? Even though we are living in the grace of God, ano yung dapat nating ginagawa? Sa saklaw ng kapangyarihan ni Jesus, meron tayong 3 bagay na dapat tandaan. No? Meron tayong 3 mga punto na pinapaalala sa atin that we are living by the grace of God. We are living in the power of the grace of the Lord Jesus Christ. There are 3 things we need to remind ourselves of. Kailangan nating paalalahanan ng sarili natin. Unang-una na po dyan, mga kapatid, sabay-sabay nga po natin basahin yung first point po natin. 1, 2, 3, go. Tinatawag. Minsan pa, yung sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Tinatawag tayo ng marami pang mananampalataya. Tinatawag tayo ng Panginoon para maghikayat pa ng marami pang mananampalataya. No? Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi lang ikaw ang gustong isave ni Lord. No? It's a good thing, mga kapatid. Masaya po ako na naririto ka sa simbahang ito at alam mong niligtas ka ng Panginoong Hesus. Natutuwa po ako. Nagagalak po ang aking puso na malaman na ikaw ay sumampalataya sa Diyos kung bakit ka naririto ngayon. Pero mga kapatid, we need to remind ourselves
na tinawag tayo para maghikayat pa ng marami pang mananampalataya. As we read Matthew chapter 28 verse 19, sabi po dito, okay po, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. We are called na humayo. We need to go. No? Ang sabi nga po dito, gawin nating alagad ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Who is that people? Sino yung mga taong iyon? Who are that person? No? Mga kapatid, sabi nga rin po on Mark chapter 16 verse 15, no? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Same po sila. God told the disciples, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga dinidisipulo, sa kanyang mga alagad, humayo kayo. At hindi lang po sinabi na magstay ka dyan sa church na lang. No? I believe, mga kapatid, natutuwa o masaya tayong niligtas tayo ng Diyos. Amen po? No? Nagagalak tayong niligtas tayo ng Panginoon. Pero we should not stay here. Alam ko, nandito ka sa church dahil niligtas ka, nagpapasalamat ka sa Lord, pero you need to move out. Meron kang misyon, kapatid. Meron kang misyon na manghikayat na mga tao sa lahat ng bansa. Meron bang iniskip ang Lord sa buong mundo? God called you to spread the message of what? Of good news. Yung magandang balita ng pagliligtas ng Diyos. Yung kapangyarihan ni Jesus na makapagligtas. Tinawag ka doon. Regardless of your age. Regardless of your ability. No? Ang kausap ng Panginoong Hesus dito, mangingisda. At hindi lang yung mangingisda, housewives. Hindi lang housewives, even mga officer of the government, tax collectors. Mga kapatid, regardless of your age, regardless of your ability, this is your mission. Dahil saklaw ka ng kapangyarihan ni Jesus, dahil saklaw ka sa mga niligtas ng Panginoon, kasama ka dapat sa mga nanghihikayat ng iba pang mananampalataya. Isa ka dapat sa nag-spread out ng salita o nagpapangaral ng magandang balita ng Diyos sa tao. I do believe bakit binubuksan ng Panginoon yung mga campus ministries po natin? It is because of this purpose. No? Bakit binubukas ng Panginoon? We are living in the last days. Huling panahon na tayo, kapatid. Dapat hindi na lang tayo naririto lang sa simbahan every Sunday, but every day of our lives, we are called out. No? To spread the good news. Ibahagi mo, kung may pagkakataon kang makasama sa campus ministry, good for you, kapatid. You have to spread out the good news ng Panginoon. Kung may pagkakataon ka sa opisina mo na magbahagi ng mabuting balita ng Diyos, good for you, kapatid, kasi ginagawa mo yung mission na pinagkakaloob sa'yo ng Diyos. No? Habang hindi pa huli ang lahat. We are living in the last days. Maybe mamaya, baka mag-rapture. Hopefully, kuanin tayo ng Panginoon. Pero what if not? Kung hindi pa mamaya, kung hindi pa bukas, kung hindi pa within this week, ano yung dapat mong ginagawa? Hindi ka dapat natatakot na magkakaroon ng tribulation, magkakaroon ng matinding paghihirap, matinding pagdudusa. Bakit? Hindi yan yung concern mo ngayon. Kasi kukunin ka ng Lord, blessed by God, biyaya ng Diyos. Kukunin ka ng Panginoon. Ang concern mo ngayon, ano ang pinag-uutos ng Diyos sa'yo? Maybe matakot ka man, pero wag yung takot yung mangibabaw sa'yo. Ang magibabaw sa bawat isa sa atin, yung pagkakatawag natin. Our mission to God, that is to spread the good news of God. To bear witness, sabi nga sa Acts chapter 1, verse 8, no?
Okay? Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Same, sabi ng Lord, pag-akyat niya sa langit, maghintay kayo, no? The day of Pentecost, may ipapadala ko, yung banal na Espiritu. At ito nga yun, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Saan nga daw po? Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. Sa? Mga kapatid, yung mga unang alagad, ang sabi nila, in Jerusalem, isaturate natin to. No? Nag-share sila ng gospel sa Jerusalem. They share the gospel sa buong Israel, Judea and Samaria. At hanggang sa dulo, why we are saved, kahit na naririto tayo sa Pilipinas, ang balita ng pagliligtas ay nasa Israel nung time na yon, pero tayo ay naligtas kasi umabot hanggang sa atin yung mabuting balita. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, sino yung included sa dulo ng daigdig? No? Sino yung included sa dulo ng daigdig? Far East ba o Far West? The Far West would be Alaska. The Far East would be yung island siya eh. Hindi ko alam kung anong island yun. Basta kasama siya sa Survivor Island. No? Pero yung Far East, isa rin po ay Japan. No? Sabi ng Lord, sa dulo ng daigdig. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, ito yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, up to the ends of the earth. Pero sa loob ng bahay, hindi mo man lang ma-share yung gospel. Excluded, hindi ba kasama sila sa dulo ng daigdig? Hindi ba sila kasama sa buong mundo? Naka-isolate po ba sila? Hindi po sila sa planet Earth. No, mga kapatid? Ako po ay nanirahan sa Julian A. Mard Street. No? Ako ay nasa Philippines, planet Earth. So yung number 4 at number 5, Julian A. Mard Street, ay wala na sa Philippines. Thank you po. No. Diba? They are included sa ends of the earth. Kahit na yung kapitbahay mo, kahit na yung kasama mo sa trabaho mo, they are included. Dapat sinasama mo silang bahaginan ng mabuting balita ng Diyos. Isa sila, sabi nga doon, but you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. No? Sabi po sa CEV o Contemporary English Version, sabi doon, then you will tell everyone about me. Sabay-sabay nga po natin basahin on Contemporary English Version. 1, 2, 3, go. But the Holy Spirit will come upon you and give you power. For what purpose? Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world. Sabi doon, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano, para mag-boxing tayo dito sa loob ng church? Para magsayahan lang tayo? Mag-happy-happy lang tayo dito sa church? No. God gave us power to tell everyone. About who? About me. Sabi ng Panginoon, sabihin niyo sa lahat. Wala kayong i-skip about kay Jesus. To what? To where? To everywhere. Saan man dalhin yung paa mo, dapat pinapahayag mo si Jesus. Tell the world that Jesus lives. No? Hindi ko lang po naisama dun sa lineup natin ngayon. Magiging 4 po yung lineup po natin. No? Pero, we should tell the world that God lives in us. That Jesus lives in our hearts. May Jesus tayo sa buhay po natin.
No? And as Paul, dito po natin nakuha yung kanta po natin kanina. Sabi nga po ni Paul sa Romans chapter 1, verse 15 to 17, sabi po ni Apostol Paul, sabi dito, kaya nga nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. It's not included in Israel, pero it is in Rome, sa Roma. Sabi doon, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. This is the power of God. Ito yung kapangyarihang tinutukoy ng Panginoong Jesus. No? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Next verse po. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. No? Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Buwat sa simula hanggang sa wakas, tulad ng sinasabi, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabuhay. Ay mabubuhay, mga kapatid. We are called under the power of God, no? Para i-share yung gospel of good news. For that power to share na, mga kapatid, sabi on verse 16, balikan po natin. Sabi sa verse 16, yung magandang balita na yon ay para sa kaligtasan ng mga sasampalataya. That's why, kung we are included sa kapangyarihan ng Diyos, we are living in the last days, we are living by God's grace. Mga kapatid, dapat naaalala mo na habang nasa biyaya tayo ng Diyos, binabahagi natin yung kaligtasan. Dapat nanghihikayat tayo ng marami pang sasampalataya sa Panginoong Jesus. No? Alam ko mga kapatid, nakakatakot yung mga gera, nakakatakot yung gutom, nakakatakot yung third temple. Nakakatakot. But God gave us power to spread the good news. Mga kapatid, sabi doon, for I am not ashamed. Sabihin nga po natin, I am not ashamed. Mas malakas, I am not ashamed. Of what? Of the gospel. Hindi dapat natin ikinahihiya yung paghahayag ng magandang balita ng Diyos. No? Sabi nung song leader natin kanina, nang nagkakampo siya, nahihiya siya at first, paano magpaumpisa mag-pray sa loob ng classroom, pero hindi dapat. Dahil you are God's saved people. No? Ikaw ay iniligtas ng Diyos. You are God's redeemed people. Hindi ka dapat nahihiya kasi isa ka sa mga niligtas ng Panginoon. No? Hindi ka dapat nahihiyang i-share yung kabutihan ng Panginoon. Sabi yan ni Pablo, no? For I am not ashamed of the gospel, the power of God to save, for salvation. Na mga kapatid, dapat po nating tandaan, mula sa mga talatang ito, tayo ay tinawag ng Diyos, even as youth, no? Kanina may nagsabi youth service ata to kasi yung mga nasa likuran na wala pa, hindi pa nakikita, yung nasa unahan lang, youth service ata sila kasi madaming youth. Pero even as youth, Paul, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kahit na siya'y kabataan, sabi niya sa Timothy chapter 4 verse 5, no? Kahit na isang kabataang pastor si Timoteo, sabi dito, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Even for you youth, hindi hadlang na kabataan ka at kinakailangan mong ibahagi yung kabutihan ng Diyos even sa classmates mo. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Yesus,
kasama yun sa kapangyarihang tinanggap mo sa Panginoon. You have the power to spread the good news. Sabi nga po natin, I have the power. I have the power. Diba? sorry. Nadadala lang ng emosyon. Pero mga kapatid, we have the power to spread the good news of salvation. No? Maraming paalala sa atin sa mga oras na ito kung paano natin dapat binabahagi. Dahil saklaw ka ng biyaya ng Diyos. Tungkulin mo ito, kapatid. No? Balikan po natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Sabi nga po doon, on verse 19, no? Sabi niya dito, 19b, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po sinasabi, maglagay na tayo ng swimming pool dito every Sunday. But truly, mga kapatid, what does baptism means? No? Sa mga nagka-class 101, kung kayo ay nag-aaral, this is our second lesson sa class 101. Baptiso ay paglubog sa tubig. Pero yung purpose nito is what? To proclaim that you are faithful to God. O yung iproklama yung pananampalataya mo sa Diyos, na ikaw ay sumasampalataya. Ipoproklama mo sa maraming tao na ikaw ay sumasampalataya na. It is a symbol, mga kapatid. It is a symbol na yung mga taong nababautismuhan ay nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. That's why, mga kapatid, tayo ay tinawag na maghikayat ng marami pang mananampalataya. Nililid natin sila na sila din ay mag-declare ng faith nila sa Lord. Hindi to convert them into born-again Christians by religion, but to convert their faith to Jesus. No? Hindi natin kino-convert na maging born-again Christian ka. We are converting their mindset na from faith and good works, from good works, but to faith alone in Jesus. Sa pananampalataya lamang sa Panginoong Jesus mo sila dadako. Na sila din ay magpapahayag na ako ay mananampalataya ng Panginoong Jesus. But glory to God kung madala mo sila sa simbahan. Kung saan sila'y lalago sa pananampalataya. Sa simbahan na walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Jesus lamang. Pero we are called, mga kapatid, to lead them into faith. Tinawag tayo para pangunahan sila sa pananampalataya. No? Na sila din ay maghayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. No? Sabi nga po on Romans chapter 1 verse 18, okay, sa Tagalog po, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. Minsan pa. 1, 2, 3, go. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Truly, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their faith, by their unrighteousness, suppress the truth. Ito yung katotohanan, mga kapatid eh. When we spread the good news, merong mga taong ayaw tanggapin ito. But ano yung kapapala po nila? For those people, they will face God's wrath, God's anger. No? Sa mas mababaw na Tagalog, God is angry with all the wickedness. Mga kapatid, kung hindi nila mararanasan ang biyaya ng Diyos, ito ang kakaharapin nila. At anong ginagawa mo kung hindi mo sila sinesyaran? Ito yung kakahantungan ng mga taong yun. Kung hindi nila malalaman yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, ito yung kakahantungan nila. Yung puot o galit ng Diyos sa kanila. Pero biyaya na lang ng Lord talaga eh. Bakit tayo ngayon? Kampante? Kasi isa din tayo dito. We are unrighteous people. We are wicked people.
Pero by God's grace, we became holy. Pinabanal tayo ng biyaya ng Diyos. Yun yung kagandahan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus eh. Even though we are unworthy, kahit hindi tayo karapat-dapat, binigyan tayo ng Lord ng karapatan dahil sa pananampalataya. At yun yung gusto ng Lord na matamasa ng iba pang mga tao sa buong mundo. That's why mga kapatid, in point number 2, there are people na unrighteous at may mga tao din na dahil nakasaklaw tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, point number 2, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Turuan tayo na mamuhay na katulad ng mamamayan ng kaharian ng Diyos. Okay, mga kapatid, believe me, kapag sinabi mo lang na mag-share ng mabuting balita and God loves them, you have fulfilled naman yung ginagawa mong mission. Pero, may kadugsong yung sabi ng Panginoon on Matthew chapter 28 verse 20a. No? Matthew chapter 28 verse 20a, ang sabi dito, yung A lang po, yung unang tuldok. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. No? Doon lang muna tayo sa first point. No? First period ng verse 20. Sabi doon, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Again, eto binabalik-balikan ko to kasi dito ako natutong mag-mature pa. Hindi po ako mature enough pa, pero nagmamature pa sa pananaw ko ng pagde-disciple. No? Ng pag-share ng kabutihan ng Diyos. Dito ako natuto. No? Binabalik-balikan ko to. Every time na magpe-fail ako sa pagde-disciple ko. Ito yung binabalik-balikan ko. Sabi doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. God is speaking hindi doon sa shesheran nila. God is speaking doon sa tumanggap na sa Panginoon. No? Na mga kapatid, tinuturuan tayong mamuhay na katulad ng isang tao na ng isang mamamayang nasa kaharian ng Diyos. No? We are subjects of Jesus. No? Tayo ay nasasakupan ng Panginoong Hesus. Kung ikaw ay isa sa mga mananampalataya, even ikaw na nanonood ngayon, kung ikaw tinanggap mo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas ang Diyos, you are under His reign. No? Ikaw ay saklaw o sakop ng kaharian ng Panginoon. No? Kung tayo ay sumasampalataya at sakop tayo ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, kailangan nating mamuhay ng naaayon sa kaharian ng Diyos. For whatever God has told us, kung ano yung iniuutos ng hari, ay hindi dapat nababali. No? Kung nasa Panginoong Hesus ang kapangyarihan at siya yung ating hari, kung ano ang iniuutos niya, hindi dapat yun nababali sa buhay natin. Mga kapatid, pakinggan po ng mabuti. Lahat ng may pandinig, buksan ang tenga, buksan ang puso. Dahil ikaw ay saklaw ng kapangyarihan ng Diyos, saklaw ng kaharian ng Diyos. Anong ipinag-uutos ng hari nating lahat? Tayo ay dapat sumusunod. No? Kaya kung mapapansin niyo yung mga punto, lagi kong sinasabi, included po ako dito, tayo. Lahat tayo. No? Tinuturuan tayo, no? O tinatawag tayo, tinuturuan tayo. No? Because this is what God told us. Mga kapatid. Sabi nga po on Acts chapter 1 verse 3, He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. Sa Tagalog po, i-flash po natin yan sa Tagalog. Sabi po doon, basahin nga po natin na sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Na pong araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya ay
Nagturo siya sa kanila for 40 days. Mga kapatid, si Jesus lang po yan, ha? Okay? Sa mga, pasensya na po, I condole with you kung ikaw ay namatayan, kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay this week or past few weeks, hindi pa umabot ng 40 days. Pero ito yung katuruan ng Diyos. Sa ang Panginoong Jesus lamang yung nabuhay muli dito sa lupa ng 40 days. Okay po? For what purpose? Anong dahilan ng Panginoon? Kasama po yan sa Acts 1:8, no, turuan ng Panginoon na, hindi, kailangan ko kayong maging saksi. Pero ang preceding verse, Acts chapter 1 verse 3, sabi doon, nabuhay siya dito ng 40 days. For what? Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. To equip them to live a Christian life. No? As citizens of heaven. Bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos. Pinaalalahanan niya sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, pinaalalahanan niya sila Maria, no? Pinaalalahanan niya sila Felipe, lahat. For 40 days about how you should live, kung paano ka dapat mabuhay sa paghahari ng Diyos. Na mga kapatid, no? Anong klase bang pamumuhay ang nais ng Lord sa atin? Sabi nga po on 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, no? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. We should live a holy life. Kung ikaw, alam mo sa langit ka pupunta, dapat ngayon pa lang nagpe-prepare ka ng maging kaugali ng pang-makalangit. No? Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha bang pang-makalangit na yan. No? Parang yung katabi mo, pang mukhang may iwan. Hindi, joke lang. Joke lang po. Asensya na sa nanonood. Joke lang po. Hindi. Pero ito, pakinggan niyo po na mabuti. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos, tinawag ka para mamuhay ng makalangit. Banal na pamumuhay. No? Dahil banal ang pinaglilingkuran po natin. Banal ang Diyos na siyang tumawag sa atin. Ang pamumuhay sa kaharian ng langit ay pamumuhay ng may kabanalan sa Diyos. Hello. Brothers and sisters in Christ, I am calling out unto you na oo, makibahagi ka sa pag-share ng good news, pero habang nag-share ka ng mabuting balita, sana yung buhay mo napapabuti rin. Ha? Mga kapatid? Amen po? No? Habang nagbabahagi ka ng mabuting balita, sana sa buhay mo nakikita rin ang kabutihan ng Diyos. No? Hindi dapat natin sineseparate yung message ng Lord sa messenger ng Lord. Ito po yun. Mga kapatid, kung bakit siguro ayaw maniwala ng kapitbahay mo kasi yung basura mo, tinatambak mo sa kapitbahay mo. Diba? Kasi yung kapitbahay mo, chinichismis mo. Mga kapatid, yung ka-office mate mo, abay, nakikita sa'yo yung katamaran sa'yo. Hello. Sabi nga po, paalala ng, sabi po sa CEV version, ito na lang po ibasahin natin, CEV version ng 2 Corinthians chapter 7 verse 1. No? CEV version. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go! Clean from everything that can harm our body or spirit, and let us try to become holy by honoring God in all we do. No? Mga kapatid, tinawag tayo sa kabanalan ng Diyos at paano at saan dapat natin ginagamit yung kabanalan natin. Sabi doon, we make ourselves clean from everything that harm our body or spirit, and let
us try to become completely holy by honoring God in all we do. No? Malalaman mo kung may kabanalan yung ginagawa mo, kung ito ay nag-o-honor kay Lord. Mga kapatid, kung nag-o-honor ka kay Lord, kung ino-honor, even drinking, sa pag-inom mo ba, nakalulugod ba yan sa Diyos? Sa pagkain mo ba, nakalulugod ba yan sa Diyos? Sa pakikipag-usap mo sa iyong kapwa, nakalulugod ba yan sa Diyos? Sabi doon, honoring God in all that we do. Mga kapatid, sana magising po tayo. Kung may mga ginagawa tayo na, Lord, skip ka muna. Hindi ka muna kasama doon. Sa pagpaparty ko, Lord, huwag ka munang sumama. Lord, sa pag-happy-happy ko, huwag ka munang sumama. But sabi dito, in all we do. Sabihin po natin na mas malakas, in all we do. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat nagbibigay ng honor kay Lord. No? Mga kapatid, may mga usong balita ngayon sa mga nanonood. Naghiwalay na daw yung Aldab. Ay, no? Pero, mga kapatid, pakinggan nyo na mabuti. Pero iba nangingiti, parang alam nila yung latest news. Sino ba yung mga naghiwalay? No? Si Ding Dong at Marian daw. Very good. Ano, di ba? Even hearing the news on earth, no? Yung mga gerang nababalitaan mo, kapag narinig mo ba yun, ano yung response mo? Is it to honor God? Or is it to satisfy your flesh? Your fleshly desires. No? Yung para lang masatisfy yung gusto mo. Hindi. Yung ginagawa mo, it's not to satisfy yourself, but to honor God. Kung gusto mong mamuhay ng may kabanalan, wag mong tatandaan kung ano yung makakapagpasaya sa iyo o makakapag-ease up or makakapagpuno ng sarili mo. Dapat yung makakapagpalugod sa Diyos. Mga kapatid. Kasi sabi rin naman po sa Psalms, di ba? Na give yourselves to God and He will give the desires of your heart. No? Sabi po yan sa awit. I-delight mo yung sarili mo sa Lord, ibibigay niya rin naman yung nasa puso mo eh. Mga kapatid, pakinggan po ito ng mabuti. No? Kailan ba ito inutos ng Diyos sa atin? Sabi ng Lord on Leviticus chapter 11 verse 44, kahit hindi nyo na po i-flash, sa bahay nyo na lang po basahin. Ang sabi ng Lord, I am the Lord your God, so you must consecrate yourselves and be holy, for I am holy. Don't make yourselves disgusting by eating any of these unicorn creatures. No? Maski sa pagkain. Nakalulugod ba sa Diyos? No? Ang nakakalungkot, maski sa pagkain, sa pag-inom, hindi natin sinasama ang Panginoon. Maski sa kaliit-liitang ginagawa po natin, hindi natin kasama ang Diyos. Wait lang po. Salamat po sa nagbigay. Ayan. Mga kapatid, ayan. Lagay ko na dito. Sorry. Okay. Yan, mga kapatid, paalala po sa bawat isa sa atin. No. We should live a holy life in everything that we do. Pagkagising sa umaga, pag nag-exercise ka na, pagpasok mo sa trabaho, it should be honoring God. Pagpasok mo sa eskwela, mga kabataan, it should be honoring God. Pagluluto mo ng para sa handa ng pamilya mo, it should be honoring God. That is how we are called to be. No?
Habang nag-share ka ng good news, sana ikaw rin ay mukhang ka-good news, good news. No, sana hindi ikaw yung bad news ng good news ng Lord. No? Sana hindi ikaw yung nakabusangot na ang hirap mong lapitan. Paano ka pa makakapagbahagi ng salita ng Diyos? I know we have bad days. Siguro sa mga kababaihan, ito yung laging term, I have bad days. Pero pilitin po natin. Pilitin po natin na yung good news ay mag-reflect sa buhay po natin. Yung mabuti o magandang balita ng Diyos nagre-reflect sa buhay mo, sa buhay ko, bilang mananampalataya ng Diyos. Naunawaan po. No? And lastly, mga kapatid, no? For our third point, 1, 2, 3, basahin po natin yung third point po natin. 1, 2, 3, go. Tinutulungan tayo na maging matapang nakasama ang Panginoong Jesus. No? God helps us to become, no, more courageous dahil kasama natin ang Diyos. No, every time na mag-share ka ng gospel, lagi mong sasabihin, sinasamahan ka ng Diyos. Bakit? Sabi nga po on Matthew, balik po tayo, Matthew chapter 28, verse 20b. No? Sabi doon, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. At hindi na ito maaalis sa pangako ng Diyos. Hindi ka dapat maging shy. No? Sabihin mo nga sa kapatid mo, don't be shy. No? Hindi ka dapat nahihiya. Huwag kang mahiya. Mahiya ka kung may pangit ka palang ginagawa. Pero kung alam mo na namumuhay ka ng may kabanalan, don't be shy. Don't be afraid. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Same as Enoch, nung magulo ang mundo, nung magulo ang daigdig, Enoch walk with God. Why? Hindi siya nahihiya kahit siya lang ang mag-isang naglalakad kasama ng Diyos. Bakit? Hindi siya nahihiya na maging kakaiba dahil kasama niya ang Diyos. No? And sabi nga po kay Joshua, isa din po to sa pangako ng Panginoon, no? Sabi ng Lord sa kanya, nung mawala si Moses na kanyang leader, sabi po on ESV version, yan, sabi dito, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord, your God, is with you wherever you go. No? Same as naturuan sila ng Panginoon na magpakabanal, no, o mag-consecrate ng sarili, linisin ang sarili before they walk sa Jordan River. No, ang utos sa kanila ng Lord, linisin niyo ang inyong sarili. And after natin, dahil saklaw tayo ng Panginoon, no, tayong namumuhay ng may kabanalan ng Diyos, we are also walking together with Jesus. Ito po yung katotohanan ng hindi po natin maiaalis, hindi po natin maitatanggi. That the Lord is with us. Bakit ka nahihiyang mag-share ng good news? The problem is, bakit po tayo nahihiyang mag-share ng good news, ng salita ng Panginoon? Mainly, siguro dahil hindi ka pa handa. No? Baka hindi ka pa handa. Bakit hindi mo ma-share yung kabutihan ng Diyos? Dahil hindi ka pa handa, kailangan mo pa ng equipping. That's why mga kapatid, kung ikaw naririto ngayon, nasa classes ka, good for you. Ipagpatuloy mo yan. Ikaw na nanonood ngayon, inihikayat kita, kung matagal ka nang nanonood, attend ka ng church, magpa-equip ka. Kasi hindi ka makakapag-share ng gospel kung hindi ka handa. I say unto you, mahirap mag-share kung wala kang isi-share. Diba? You cannot give what you don't have. Truly, kung hindi ka handa, baka hindi ka handa kaya hindi ka makapag-share. Pero sana nga, kasi may solusyon yan. No? Sana ito lang yung takot mo bakit hindi ka makapaganda. May solusyon yan. Attend ka ng mga classes. Attend ka ng mga discipleship trainings. And you will be equipped. Pero pangalawa, mga kapatid, bakit ka nahihiya?
Baka kasi yung pangalawang punto hindi mo ginagawa. You are not living a holy life. Kaya nahihiya kang sabihin na Kristiyano ka. At mahirap remedyohan, kapatid, kung hindi mo babaguhin yung mindset mo. No? Kaya ka nahihiya kasi hanggang ngayon, cheater ka pa rin. Pagka-cheater, agad yun naiisip. Cheater sa school, mga kapatid. Nag-cheat ka pa rin sa school. No? Pakinggan po ito na mabuti. Bakit ka nahihiya? Dahil feeling mo hindi ka sinasamahan ng Diyos. Dahil bakit hindi ka sinasamahan ng Lord? Kasi sa tingin mo, yung pamumuhay na meron ka ay hindi ka angkop-angkop na pamumuhay sa harap ng Diyos. Nakakalungkot, kapatid. Pero nung tanggapin mo ang Panginoon, hindi ka naman iniwan ng Diyos. Nalulungkot lang ang banal na spirito every time na nagkakasala ka. Every time na hindi mo ipinamumuhay yung kabanalan sa iyong puso. Pero mga kapatid, don't be shy. Don't be afraid. Do not be ashamed. God is with you. Meron lang kailangang itama sa buhay mo. Meron lang kailangang isaayos sa buhay mo. Maraming mga pangako ang Lord mula sa mga talatang ito. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pwede nyo ring tangkalikin yung Isaiah. Isulat nyo na lang ito sa inyong mga notebook. Isaiah chapter 41, verse 10 and 13. No? Fear not, be not dismayed, for I am your God. I am with you. I will hold you with my righteous right hand. No? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Lord. Same as sa Hebrews. No? Hindi ka iiwan ng Lord. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero paalala lang, mga kapatid, every time na ikahihiya mo ang Panginoon, may paalala lang rin po ako. Sabi nga po on Matthew chapter 10, verse 32 to 33. Basahin nga po natin sa Tagalog. 1, 2, 3. Yung mas malakas po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Kalunos-lunos, kapatid. No? Ang sinong ipagmalaki si Jesus sa buhay niya, si Lord mismo ipagmamalaki siya sa Ama on verse 32. Pero on verse 33, sabi dito, ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Sana hindi po tayo ito. Every time na naaalala mo na nakakahiyang mag-share ng gospel ng Lord, alalahanin mo na lang. No? Ang ikinahihiya mo ay si Jesus. Pakinggan po ito ng mabuti. Anong mas gusto mo? Yung kahiya-hiya ka sa mga tao o kahiya-hiya ka sa Diyos? Make your choice. Choice mo yan eh. No? Choice mo yan. Hindi ko choice yan. Pero if I would choose, pipiliin ko ng maging kahiya-hiya sa maraming tao, wag lang maging kahiya-hiya sa Diyos. Mas pipiliin ko na maging kalugod-lugod sa paningin ng Lord kaysa sa maging kasiya-siya sa paningin ng mga hindi nakalulugod sa Lord. No? I will not be ashamed. Kahit sinabi pa ni Apostol Pablo, hindi siya ashamed. Hindi siya nahihiya, hindi niya kinahihiya ang magandang balita kahit na siya ay nakukulong. No. Kasi alam niya na ang ginagawa niya ay para sa Diyos. Yun yung utos ng Lord sa kanya. He is called to share the good news, mga kapatid. Na ibahagi ang mabuting balita. Na mga kapatid,
Sabi nga dito, so everyone who acknowledges me before men, I also acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. No? Kaya yung usapang Mark at saka Alan na yan, dahil kinahihiya ni Mark yung niya, tanong na lang natin kung nasa heaven ba siya. Kung ano yung kalunos-lunos na ginagawa ng isang yung kaibigan na yun. Kung ikinahihiya niya si Jesus. But this is the truth, mga kapatid. Kung ikinahihiya natin ng pagbabahagi ng mabuting balita, kahiya-hiya tayo sa paningin ng Diyos. Kalunos-lunos yung itsura natin sa paningin ng Lord. No? Na mga kapatid, paalala lang po, kung i-share mo ang mabuting balita, huwag kang mahihiya. Hindi naman ikaw yung tinanggihan nila. Pakinggan po ito na mabuti. Kung binabahagi mo ang kabutihan ng Diyos, yung magandang balita ng Lord, bakit hindi dapat tayo nahihiya? Dahil ang sinishare mo si Jesus. At kung tanggihan nila yung mensahe ng mabuting balita, hindi ikaw ang tinatanggihan nila. Ang tinatanggihan nila ay ang Panginoong Hesus. At kung tinatanggihan nila ang Panginoong Hesus, mga kapatid, wala ang magagawa kundi sila ay itatanggi din ng Diyos sa harapan ng Amang nasa langit. Mga kapatid, maging matapang po tayo. Let us become courageous in sharing the good news, in living the life of God's kingdom. No? And spread out kung ano man yung gustong ipaspread out sa atin ng Lord. No? Kung meron kang i-share, kung meron kang ibabahagi, sana hindi yung mga kung ano-anong bagay lamang. Sana kasama sa binabahagi mo ay ang Panginoong Hesus. Pakinggan niyo po ito ng mabuti, mga kapatid. Every time na nagde-disciple po ako, pinaalalahanan ako ng Lord dito eh. Balik po tayo doon sa kabanalan. No? Yung dinedisciple ko po, nagtanong siya, sabi niya, Kuya, nasaan na yung dinedisciple mo? Nagpapatuloy pa ba sila sa church? Na-hold back ako. No? No? Pinaalala lang sa akin ng Lord ngayon sa point number 2 natin. No? Nag-hold back ako. Bakit? Kasi totoo eh. Pwede, pasaway yung dinidisciple ko. Pwede nating i-attribute sa kanya yung pagiging pasaway. Pero I have my part din. Kasi baka yung pinapakita ko sa kanya na pamumuhay, hindi yung pamumuhay na kaloob ng Diyos. Kaya mag-ingat din tayo, mga kapatid. We share the good news and we share the gospel of the Lord. At kung may buhay tayo na hindi nakakaaya sa Panginoon, naipapasa natin yan sa iba. Hindi lang natin naipapasa yung good news, naipapasa din natin yung mensahe ng Diyos. That's why, mga kapatid, we cannot separate the message from the messenger. Mga kapatid, pakinggan po ito na mabuti. Mga kapatid, una, tinawag tayo ng Lord para magbahagi ng, may I ask the worship team na mag-prepare na po tayo into conclusion. Sabi po dito, una tinawag tayo ng Diyos na manghikayat ng marami pang mananampalataya. Tinuturuan tayo na mamuhay ng tulad ng mamamayan sa kaharian ng langit. Kaharian ng Diyos sa langit. At pangatlo, tinutulungan tayo upang maging matapang na kasama ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, we are called by God. No? To spread the good news of the Lord. To spread God's word. And to spread His holiness dito sa mundo natin, ibabaw. No?
brothers and sisters in Christ, habang tayo, wag po nating imi-miss out. Habang tayo'y namubuhay pa sa biyaya ng Diyos, gawin natin ang mga bagay na ito. Isa pamuhay natin ang mga bagay na ito. Kung meron kang pagkakataon, gawin mo ito hanggat may pagkakataon ka pa. No? When there's still a chance. Can we worship the Lord right now? Again, mga kapatid, let us ask the Spirit of the Lord to lead us, to break out sa buhay natin, and to lead God's message sa iba pa. Let us worship the Lord. And mga kapatid, inanyayaan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At habang tayo umaawit sa Lord, Lord, let your Spirit break out in my life. Anoint me, Panginoon, para mag-share ng good news. Lord, help me to spread your salvation to others, Lord, and to live a life of holiness under your grace, under your mercy. Let us worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's speak worship to Jesus. Yes, Lord, we glorify you. We lift your name high, oh Jesus. Yes, God. Our Father, all of heaven roars your name. Sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. Yes, Jesus. The sound of heaven touching earth. Our Father, all of heaven roars your name. Sing louder. Let this place erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Our Father, all of heaven roars your name. Sing louder. Let this praise erupt with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. Let the sound of heaven, the sound of heaven touching earth. Spirit break out. Yes, Jesus. Break our walls down. Yes, Lord. Spirit break out. Heaven come down. Let the Spirit break out. Spirit break out. Yes, Jesus. Break our walls down. Spirit break out. Yes, Lord. Heaven come down. Yes, Jesus, we worship you.
here, oh God. We want to sing and shout the name of the Lord, King Jesus. The name we're lifting high, your glory, shaking up the earth and sky, revival. We want to see your kingdom here. Oh, we want to see your let the Spirit break out. Spirit break out. Yes, Jesus, break our walls down. Oh Lord, yes Jesus, yes God, yes God, yes God, yes God. Heaven come down. Yes Jesus, Spirit break out. Break our walls let's shout, Spirit break out. Spirit break out. Yes, God. Break us, oh Lord. Break our walls down. We wanna see your Spirit. Spirit, Jesus. Yes, Lord. Let heaven come down. Heaven come down. Let's ask for the Spirit. Spirit break out. Break our walls down. Spirit break out. Heaven come down. Yes, Lord, thank you, Father, for your Spirit. Truly, we're experiencing it today, oh God. Hallelujah, Jesus. We worship you. We Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, merong taong nagsabi sa akin, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Bakit ka nag-full time? Bakit ka nag-share ng salita ng Lord? If you have the opportunity naman pala to do a job. No? Pwede ka namang madiskarte ka naman eh. Alam mo naman yung dapat mong ginagawa. Pero alam nyo, napasagot na lang ako, bakit ko ginagawa itong ginagawa ko? Kasi napakabuti ng Diyos. Napakalawak ng habag ng Lord sa buhay ko. Bakit ako narito ngayon, nagsishare ng salita ng Lord? Kung titingnan ko yung buhay ko from yung pinagagagawa ko sa mga magulang ko, hindi ako karapat-dapat na magsalita ng kabutihan ng Panginoon. O hindi ako karapat-dapat na humarap sa maraming tao about sa bait ko. Pero tunay nga napakabuti ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya pa rin ako. Sinama niya ako sa misyon na maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan ng Lord. Sabi nga po sa awit 116, sabi dito, si Yahweh ay napakabuti.
Mahal niya ang katuwiran, Diyos siya ng mahabagin. Sa awa ay mayaman, si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumasaklolo. Noong ako'y manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. No? Ako'y kanyang niligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Mga kapatid, totoo eh. Bakit ako nagkaroon ng karapatang mag-share ng good news, ng mabuting balita? Hindi dahil sa mabait ako. Hindi dahil sa magaling ako. Hindi dahil sa mahusay ako. Nagkaroon ako ng karapatang magbahagi ng magandang balita dahil una sa lahat, sa kabutihan at habag at biyaya ng Diyos. Mga kapatid, yung past natin, it does not disqualifies us to spread the good news. But it is the goodness of God that qualifies us to become commissioners of the good news. Maaari ba mga kapatid, bago tayo manalangin, minsan pa awitin natin. Yung second verse, let us ask Jesus as our King to shake up this earth, to shape up this earth into His kingdom. Na maghamit tayo ng Lord para sa Kanyang kaharian. Minsan paawitan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Worship the King. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and sky. Revival, we
Yes, Jesus. Heaven come down. Yes, Lord. Jesus, yes, Lord God. Truly, Lord, your name is the one we need to lift up, Lord God. Tunay nga, Diyos. Mga kapatid, tunay nga ang pangalan ng Panginoong Jesus, yung dala-dala natin. That's why we are called Christians. And that's the same name that we need to spread out. Yung news ng pagliligtas ng Panginoon, yung dapat nating dala-dala. At ang kapangyarihan ng Panginoon na magligtas, higit na kapangyarihan sa kahit anumang naririto sa lupa o nasa ibabaw ng langit. God wants to use you to spread His kingdom here on earth. Mga kapatid, kung sa tingin mo, ngayon yung panahon na, Lord, gamitin mo ako para sharean yung kamag-anak ko. Lord, para sharean yung kaklase ko. Para sharean yung kapitbahay ko. Para sharean yung mga taong wala pang pagkakakilanlan sa'yo. Kung ito yung panahon na gusto mo i-commit yung buhay mo, can I see your hands na iangat? Itaas ang iyong kamay. Papanalangin kita, kapatid. Mananalangin tayo. If you want to be used by God this day forward, gusto mo na makabahagi ka sa misyon ng pagbabahagi ng mabuting balita. Kapatid, maaari bang itaas mo ang kamay mo? We will be commissioners of the good news of God. If you want, from this day forward, gamitin ka ng Panginoon para ibahagi siya sa iyong kaklase, sa iyong katrabaho, sa iyong kapitbahay. Taas mo ang kamay mo, Lord, I want to be used by you. Thanks for that hands. Lord, you see the hands of these people. Lord, alam mo, Panginoon, yung desire nila na maging kasama sa pagbabahagi ng mabuting balita, O Diyos. Nais nila, Panginoon, na Lord, maghamit ang buhay nila para, Lord, maihayag ang kapangyarihan mo ng pagliligtas. Lord, kindly use their lives, God. Use them, Panginoon. Ano man, Panginoon, yung kinahihiya nila, Lord, wash them out, Lord God. Linisin mo, O Diyos, yung maaaring pumipigil para ihayag yung kabutihan mo sa buhay nila, O Diyos. Sinasawatan na namin anuman ng panlilinlang ng kaaway na hindi kami kagamit-gamit, hindi kami kakirapat-dapat na maghatid ng mabuting balita. Lord, we rebuke the evil one. In Jesus' name, O God. Because, Lord, tinawag mo kaming mga disipulo mo, mga alagad mo, para magbahagi ng pananampalatayang meron kami sa iba, O Diyos. Help us, Lord. Samahan mo kami, bigyan mo kami ng tapang, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na ibakita ka, ihayag ka sa marami pang kaluluwa, O Diyos. Panginoon, truly nga magamit kami, Panginoon, for the revival of this country, Lord Jesus. For the revival of our nation, O God. Use us, use our lives, O God. Regardless of our age, regardless of our abilities, O God. But Lord, samahan mo kami. Let your name be proclaimed, O Jesus. Let your salvation be proclaimed, O God. Lord, let there be people who will bow down to your name and declare their faith to you. Lord, we thank you, O Jesus. We worship your name. Let your name be lifted up on high. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.